Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-177 na kabanata. Para sa mga sorpresa. Tama, si Dog ay sinusubukan siyang paalalahanan na gumalaw, pero hindi niya kami marinig. Sa huling 2 minuto, nakatayo lang siya na parang estatwang kahoy. Tumingin si Fiona kay Alex nang may paghamak. Walang sinabi si Alex na kahit ano. Nakakita siya ng bangko at umupo sa tabi ni Leona. Sa pag-iisip sa kanyang sarili, si Alex ay nakita si Leona at Colin na magiliw sa isa't isa. Ang lahat ay nabigla. Sa isip ni Alex, hindi ko gusto na sirain ang palabas. Sabihin na nila ang gusto nilang sabihin pero hindi ako papayag na may ibang humalik kay Leona. Siya nga pala, napansin niyo ba ang magandang setup ng entablado ngayong araw, pagmamalaki na wika ni Ian, habang tumingin sa bakal na istruktura. Tumingin siya sa tahimik na si Alex, at binaliwala ito. Tama, ang entabladong ito ay mas maganda kaysa nakaraang taon. Katulad siya ng ginagamit ng mga professional singer. At ang sound, lighting, at costume ay magaganda. Umubos ba sila ng malaking pera? Tanong ni Colin. Siya at ang ibang performer ay naramdaman na ang buong karanasan ngayong taon ay bukod tangi. Tama, may nagtanong, magkano lahat ang nagastos? Iyan, ikaw ang direktor, at nakuha mo lahat ang pera sa financial department. Siguradong alam mo ito, sabihin mo sa amin, tanong ng ibang performer. Tumawa ito at sinabi, nabiyayaan tayo. Ang entablado na inupahan ko ay ang ginamit sa Happy Washington Carnival noong nakaraang taon, at ang music team ay isa sa top 10 group ng syudad. Ang mga make-up artist natin ay mga make-up stars sa Hollywood Stars, pagmamalaking wika ni Ian. Iyan, magkano ang pera na nagastos? Mamamatay na kami sa kakaisip. Balisang tanong ng naka-ponytail na babae. $50,000, wika ni Ian na may pagmamalaking ngiti. At pagkatapos ng party ay bibigyan lahat ng participants ng $100 upang lumabas at bilhin ang gusto nilang hapunan. Grabe, ang galing, wika ng naka-ponytail na babae. Ang 50,000 ay sobra-sobra. Ang record lang ay nagkakahalaga ng $10,000. Paano nagkaroon ng malaking budget ngayong taon? Hindi pa ako nakakarinig katulad nito. Alam niyo ba kung bakit napakalaki? Sabi ng kaibigan nito. Ang lahat ng mga estudyante sa backstage ay masaya, at napapaisip. Iniisip nila kung sino ang nag-sponsor sa party, at napakagalante. Magpasalamat kayo kay Colin. Ang papa niya ang nag-provide ng pondo. Sinabi ni Colin na kakausapin niya ang kanyang papa. Nang bumalik si Ian sa department, para sa pera noong sumunod na araw, sinabi nila na mahigit $50,000 ang available. At sinabi nila na pwede kong kuhain ang halaga na kahit magkano ang kailangan ko sa party. Kinumbinsi ni Colin ang kanyang papa na mag-sponsor sa event party. Nang marinig ito ng mga estudyante, nagpunta sila at isa-isa nagpasalamat, at pinupuri ito. Mas lalo pa silang humanga dito ngayon. Si Colin ang nag-sponsor. Si Colin ang estudyanteng pinaka-humble, mayaman at matalino dito sa Richmond University, wika ng babae sa backstage. Kaya magbigay ni Colin ng ganoon. Malamang higit pa ang kinikita niya sa isang araw, wika ng isang lalaki. Sa narinig niyang pagpuri nito sa kanya, si Colin ay natuwa, sinabi niya. Isa rin akong participants nitong party. Ito ang unang pagkakataon na kumanta ako at si Leona sa entablado. Gusto ko ng magandang entablado at mga equipment. Nang marinig ni Leona, na involved si Colin sa sponsorship, naging magaan ang pakiramdam niya dito. Nang sandaling iyon nakatanggap si Ian ng phone call. Nang tinapos na niya ito, masaya niyang sinabi kay Colin. Pagkatapos ng party ang mga school leaders ay nagdesisyon na ang pinakamagandang performance ay bibigyan ng award. Ang first prize ay mapupunta sa pangangalaga ng party sponsor. So ang papa ni Colin ang magbibigay ng award, wika ng masiglang babae.
Sa palagay ko ang first prize ay siguradong mapupunta sa performance ni Colin. Nang umakyat na ito sa entablado ang mga audience ay excited. Wala nang ibang program na may ikukumpara dito, nakangiting wika ni Ian. Magandang balita ito, tinanggap na ni Colin ito sa sarili. Tumingin siya kay Leona at inisip na maganda ito kung ang papa niya ang mag-aabot ng kanilang award ni Leona. Sa ganoong paraan ipapakilala niya si Leona sa kanyang papa, at magiging madali na lang kausapin ito sa susunod. Ang sponsor ang magbibigay ng award. Napabulong si Alex sa sarili. Kung iyon ang totoo, kailangan niyang humarap sa entablado, bigla siyang nag-alala. Kung pupunta siya sa stage upang ibigay ang award, ang kanyang istorya sa ₱1.5 milyon ay malamang na makarating kay Ken Stokes na magiging problema niya sa kanyang pamilya. Si Alex ay nainis. Sinabi niya sa financial department na hindi nila pwedeng ipaalam ang kanyang donasyon sa mga tao. Ang heads ba ng paaralan na ito ay hindi nag-isip pagtataka niya. Si Lindsay ay naghihintay na ng mahigit 1 oras pero hindi pa rin dumarating si Alex. Hindi na siya makapaghintay pa. Gusto niyang tawagan ang kanyang kapatid, at tanungin kung ano ang nangyari. Baka si Leona ay nasa kalagitnaan na ng kanyang performance, kaya hindi niya inistorbo ito. Natahimik si Lindsay, at handa na tumawag ng taxi upang pumunta sa Richmond University. Tumayo siya sa gilid ng kalsada ng matagal pero walang taxi na dumaraan. Inilabas niya ang kanyang cellphone upang tumawag ng sasakyan. Biglang may isang SUV sa kanyang likuran, at ang huling pintuan ay bumukas. Napatingin si Lindsay. Sa tinted na bintana hindi niya nakikita kung sino ang nagmamaneho. Marahan siyang naglakad patungo sa likod upang silipin ang loob. Nang makarating siya sa pintuan sa likod, isang malaking kamay ang humawak sa kanyang baywang, at hinila siya papasok sa sasakyan. Ang pinto ay sumara muli. May sigaw na mula kay Lindsay pero mabilis din itong nawala, at umandar ang sasakyan palayo. Ang huling performance sa entablado ng gabing iyon ay natapos. Si Alex ay nawala sa focus. Malakas na sinabi ng host sa entablado, "Mga fellow students, ang party ngayong gabi ay napakaganda. Nararamdaman ko ang inyong pagiging masigla. Pumili kami ng 3 pinakasikat na performances ngayong gabi, sa pamamagitan ng inyong pag-cheer at palakpak. Ang Sketch Our Family, Uptown Funk, at Dream of a Child Hearts, ang 3 pinakasikat. Susunod ay bibigyan natin sila ng award." Masigabong palakpakan ang narinig mula sa mga manunood. Ang award ay ibibigay ng secretary ng Richmond University, sa 3 pwesto. At ang second prize ay ibibigay ng presidente ng Richmond University. Ang mga manunood ay medyo nagtataka. Si President Merritt ay ang pinakamataas na opisyal sa paaralan. Ang ibinigay niya lang ay second prize. Sino ang mag-aabot ng first prize? Nag-imbite ba sila ng misteryosong tao sa paaralan? Si Alex ay nakaupo sa backstage at nag-iisip. Nagdesisyon siyang tumakas. Siya ay isang baguhang dancer, kaya hindi siya importante. Hindi na niya problema kung walang magbibigay ng first prize award. Nang mabilis na siyang tatakas, ang host ay nagsimula ng tawagin ng miyembro ng kanilang grupo. "Alex, tara na, saan ka pupunta?" Hinawakan siya ni Fiona, at itinulak siya ni Doug, patungo sa entablado. Nang makita nila si Leona at Colin na sumampoy na sa entablado, nag-cheer muli sila. At sila ang nanalo ng first prize. Ngayon ay imbitahan natin ang kanilang representative sa grupo, upang kausapin kung ano ang nararamdaman nila ngayong gabi. Sa palagay ko ay kausapin natin ang pinakasikat ng miyembro ng grupo, si Colin. Ang host ay nagbigay ng microphone. Ang mga babae ay naghiyawan ng malakas. "Colin, ikaw ang the best. Maraming salamat sa inyong support. Sobrang masaya ako na makuha ang first prize award ngayon gabi. Pero, may mga mali sa aming palabas. Halimbawa, isa sa aming miyembro ay biglang guminto sa pagsasayaw sa second half na nakaapekto sa aming performance." Gusto ni Colin na kuhain ng pagkakataon na maging mababa si Alex. Ang video recording performance nila ay ipinapakita sa malaking screen mula sa projector. Habang nagsasalita siya, maliwanag na makikita si Alex na nakatayo at hindi gumagalaw sa entablado. Alam ng mga manunood kung sino ang tinutukoy ni Colin, at mabilis na nagkaroon ng komosyon.
Ang lalaking iyon ay sinira ang palabas. Hindi siya nararapat sa premyo, wika ng isang boses sa crowd. Nakita ko na itinulak niya si Colin. Ang lalaking ito ay walang disiplina, galit na sigaw ng isang babae. Ang ganitong klase ng tao ay sinasadyang saktan si Colin, at gusto niyang sirain ang palabas, sabi pa ng isang boses. Bumaba ka dito, hindi ka deserve na tumayo kasama si Colin at Leona. Ang lahat ay sumigaw, bumaba ka sa stage. Walang nagawa si Alex kundi magalit. Tinatanggap niya na nagkamali siya sa performance. Gayunpaman ang 2 o 3,000 na tao ang sumisigaw sa kanya, ito ay sobra. Kahit nakuhain niya ang microphone at idepensa ang kanyang sarili, ang grupo ay hindi siya mapapatawad. Nakatayo lang si Alex sa kanyang kinalalagyan, at gusto na niyang matapos ito. Pero, huwag niyo siyang sisihin sa lahat. Bilang in charge ng performance, mayroon din akong pagkukulang, hindi ko siya naturuan ng mabuti. Wika ni Colin na may napakagandang ngiti, pero sa loob siya ay nakangisi. Mabilis na nagkaroon ng maraming papuri, wala kang nagawang mali Colin, sigaw ng babae. Colin, masyado kang responsable. Ang lalaking iyan ay laging ganyan, mula uli sa isang boses ng crowd. Ang host ay pinatigil ang mga audience. Pakiusap, tumahimik kayo. Ibibigay na natin ngayon ang kanilang award. Tayong lahat ay curious kung sino ang mag-aabot ng award. Ang sponsor ng New Year Party event ay si Mr. Alex Ambrose. Nang matapos niyang basahin ang pangalan, nabigla siya. Maliwanag niyang napakinggan. Ito ay isa sa mga performer. Tumingin siya kay Alex na may palaisipan na ekspresyon. Sino? Sa narinig na pangalan ni Alex, si Colin ay namangha. Hindi ang kanyang papa ang sponsor, paano nangyari iyon? Tumingin si Colin kay Alex at kalmadong nakatayo ito sa kanyang lugar. Napangiti siya sa kanyang sarili. Ang ibang mga tao ay nabigla, hindi papa ni Colin. Pareho ang kanilang naiisip, at nagdesisyon na ito ay isang coincidence na ang sponsor at si Alex ay may kaparehong una at huling pangalan. Ang host ay hindi nakita si Mr. Ambrose na lumabas, tinawag niya muli ito. Mr. Alex Ambrose, pakiusap, pumunta ka sa entablado upang iabot ang gantimpala. Pero walang nagpakita. Sa pagtayo sa entablado, si Alex ay may magkaibang pananaw. Hindi niya alam kung pupunta siya o hindi. Alex, kuhain mo na ang iyong award, tapos ay mabilis mo kaming bigyan ng award, pang-aasar ni Fiona sa mahinang boses. Nang sandaling iyon, mabilis na pumunta si President Merritt sa entablado na may ilang piraso na certificate na naglakad patungo kay Alex, at sinabi na nakangiti. Mr. Ambrose, hinahanap ka namin, pero hindi ka namin makita. Kaya pala hindi ka namin makita, isa ka rin sa mga performer na nanalo ng first place. Congratulations! Hinanda ko ang certificate para sa iyo. Pakiusap, pakibigay ang award sa iyong team. Ika-178 na kabanata. Ang pagbabago ng puso. Nang mag-donate si Alex ng pera, si President Merritt ay nasa biyahe. Si Mr. Parker na Finance Department ay ini-report ang donasyon ni Alex na mahigit $1.5 million na euro sa Vice President. Sinabi niya rin na gusto ni Alex na manatili na sikreto. Nang makabalik na si President Merritt sa university ng araw na iyon, bago ang party, sinabi ng Vice President na nag-donate si Alex ng $1.5 million at gustong manatili ito na lihim. Nang marinig ni Mr. Merritt ang halaga, namangha siya at hindi na narinig ang iba pa. Naramdaman ni President Merritt na dahil nag-donate si Alex ng maraming pera, kailangan niyang maghanap ng paraan upang ipakita ang pasasalamat at paggalang nito. Ang New Year Party ay isang magandang pagkakataon, kaya nagdesisyon siya na si Alex ang mag-aabot ng award ng mananalo sa first place. Sa narinig na sinabi ng presidente, si Colin at ang mga taong nasa malapit ay na-surprise na hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. So, si Alex pala ang sponsor, pero isa siyang mahirap na talunan. Paano siya nagkaroon ng maraming pera, sa isip ni Colin, sa kanyang sarili? President Merritt, gusto niyo ba na kayo na ang magbigay ng award? Nakangiting wika ni Alex. Hindi. Mr. Ambrose, isa kang importanteng tao sa aming paaralan, kailangan na ikaw ang magbigay ng award. Isinama ng President si Alex sa gitna ng entablado, at iniabot ang mga certificate sa kanya. Sinabi niya sa mga estudyante sa pamamagitan ng megaphone.
Inimbitahan natin si Mr. Ambrose upang magbigay ng award para sa first prize. Nang sandaling iyon, nakita ng mga estudyante ang pakikitungo ng presidente kay Alex, pero hindi nila naririnig ang mga pinag-uusapan nila. Ngayong narinig nila na si Alex ang sponsor, nabigla sila. Marami sa mga tao ang napayuko at noong una ay tumanggi sila. Ang lahat ay kilala, ang mayayaman sa kanilang paaralan. Si Alex ay hindi nabanggit. Paano siya nakapag-sponsor sa party event? Pero napatunayan na ito ng president, at kailangan nilang maniwala dito. Isang babae ang pumunta sa entablado. Alam ko kung ano ang kanyang ginawa, dahil siya ang sponsor, sinadya niyang isabotahe ang performance nila Colin at Leona. Pagkatapos niyang gawin ito, siya ang mag-a-award kay Colin. Kinuha niya ang microphone ng host, at sinabi sa mga manunood, "Hindi namin kailangan ang taong mag-aabot ng reward kay Colin at Leona, i-reject natin ito." Ang mga salita ng babae ay mabilis nakatanggap ng response, katulad ng kanyang inaasahan. Karamihan sa mga lalaki ay na-upset dahil kay Leona, at ang mga babae ay dahil kay Colin. Bago itulak ni Alex si Colin, at hilin si Leona sa entablado, ang lahat ay na-develop na ang hindi magandang impresyon. Hindi mo kailangan magbigay ng award, sigaw ng mga audience. Sino ka upang magbigay ng award, sigaw ng mga audience. Sino ka upang mag-sponsor? Si Mr. Merritt ay nabalisa, at nagalit nang makita niya na ang mga estudyante, nagalit kay Alex. Kinuha niya ang microphone at pinahinto sila sa malakas na boses. "Huwag kayong magsalita ng mga walang kwenta. Si Mr. Ambrose ang sponsor ng party event na ito. Kung wala siya, walang magaganap na party. Dapat ay magpasalamat kayong lahat sa kanya. Ang kabuoang halaga ng party ay nasa $40 to $50. Kaya naming i-crowdfunding iyon. Hindi namin kailangan ang ganyang tao na magbigay ng award kay Leona at kay Colin. Pababain niyo siya sa entablado," malakas na wika ng babae, na umagaw ng microphone kanina. "Tama," sigaw mula sa crowd. "Ibalik niyo sa kanya ang kanyang pera at pababain siya sa entablado," wika na nagmula sa crowd. 50,000 tama, malaki iyon, para sa isang tao, pero nasa libo ang bilang namin dito, at ang bawat isa, ay kayang magbayad ng $100, sigaw pa ng iba. Ang mga tao ay sinigawan si Alex at inihanda ang pera na kailangan ipunin. Kaysa magbigay si Alex ng award kay Colin at Leona. Ang crowd ay nagsimulang sumigaw. "Alex, bumaba ka sa entablado. Lahat kayo ay tumigil." Ang presidente, ay sobrang nagalit at sumigaw. "Kung may maninirang puri pa kay Mr. Ambrose, susukatin ko kayo." Si Mr. Merritt ay masyadong nag-alala. Si Alex ay mapagbigay na tao, na nag-donate ng $1.5 million, at ang mga estudyante ay itinatroto siya sa pangit na paraan. Nakaramdam siya ng kahihiyan sa kanyang university. Kung gusto ni Alex bawiin ang kanyang pera, wala siyang magagawa upang pigilan ito. At walang malaking contribution ang matatanggap ang paaralan. Sa narinig na pananakot ng president tungkol sa sukat ng halaga, ang mga estudyante ay hininaan ang kanilang pagsasalita. Kinuha ni Mr. Merritt ang kamay ni Alex at nagpunta sa harap ng entablado. Galit niyang sinabi sa lahat, "Sa palagay ninyo si Mr. Ambrose ay nag-sponsor lang sa party." Ang mga hindi kumbinsido na estudyante ay sumagot ng malakas. "Gusto kong sabihin ang eksaktong donasyon ni Mr. Ambrose. Si Mr. Ambrose ay nag-donate ng $1.5 million sa Richmond University Foundation para sa iba pang mga gastusin, mga parangal, mga request, at experimental funds. Marami sa inyo ang nag-a-apply sa school grants sa pera ni Mr. Ambrose. Nararamdaman niyo na ba ang magandang pagkapahiya sa kanya, pag-iinsulto sa kanya, at sabihin sa kanya na bumaba sa entablado? Gusto niyo ba ang scholarship at mga kahilingan?" Mariin na tanong ng presidente, na nakataas ang kilay. Isang malakas na sigaw ang narinig sa sitting area. Paano maniniwala ang mga estudyante na si Alex ay nagbigay ng malaking halaga ng pera sa paaralan? Ang mga tao ay nagtatanong sa pagkilos ng presidente. Binuksan ni Mr. Merritt ang kanyang cellphone at nag-project ng picture ng maraming pera, kasama ang mga impormasyon tungkol sa Richmond University Foundation. Sa large screen ng video camera,
Nang makita na ng mga estudyante ang ebidensya, sa wakas ay naniwala na sila na si Alex ay nag-donate ng malaking pera sa university. Obvious na sobrang yaman niya. Marami sa kanila ay nag-a-apply sa school grants. Nakikinabang sila sa pagiging mapagbigay ni Alex. Paano nila may pagpapatuloy ang kanilang pang-iinsulto dito? Ngayon ay nagmamadali silang mabawi ang kanilang mga hindi magandang ikinilos sa nakalipas, at ang mga tono ng mga audience ay nagbago. Isinisigaw na ang pangalan ni Alex. Napakabuti mo, nag-apply ako sa school grants. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin, sigaw ng isang lalaki. Nang makita ng presidente na ang sitwasyon ay bumuti na, iniabot niya ang microphone kay Alex, at sinabi, Mr. Ambrose, pwede kang magsalita ng ilan. Ang mga palakpak mula sa manonood ay lalong naging intense, at mga paghiyaw ay bumuhos. Hindi na makatanggi si Alex, kaya kinuha niya ang microphone, at sinabi sa malakas na boses. Ang katotohanan ay nag-donate ako ng pera, dahil wala akong lugar na mapaglagyan. Kaya dinala ko ito sa Finance Department. Ang totoo, akala ko ang sponsorship sa New Year party, ay magagamit lahat. Hindi ko inaasahan na magkakahalaga lang ito ng $50,000. Ang ibang mga naiwan na pera ay gagamitin sa mga ibang pangangailangan ng paaralan. Umaasa ako na lahat kayo ay mag-apply sa financial aid. Pagkatapos ni Alex magsalita, ang presidente ay tumango, at ang cheer mula sa audience ay ingay. Ganito kumilos ang mayaman na tao, ang crowd ay nag-cheer. Alex, mag-aaral ako mabuti kapag nakakuha ako ng grant, wika ng binata, mula sa soccer team. Si Alex ay mas mabuti kaysa sa ibang mga mayaman na estudyante, na ginagamit lang ang kanilang pera sa droga, at pambababae, sigaw ng babae, na nang-agaw at nagalit kanina. Okay, wala nang mga walang kwentang bagay. Hayaan natin ibigay ang award kay Mr. Ambrose sa kanyang team, wika ng presidente na nakangiti. Kinuha ni Alex ang certificate at unang lumapit kay Dog. Tumingin si Dog dito at nahihiyang sinabi, Alex, pasensya na sa mga ginawa ko sa nakaraan. Sa nakitang natutuyo na itsura nito, si Alex ay kinabahan. Hindi siya mapaghinanakit na tao. Iniabot niya ang certificate dito at tinapik sa balikat. Sumunod ay si Fiona. Sa nakita niya, na nakatayo si Alex sa kanyang harapan, para siyang isang puting, at bumulong ng mahina. Alex, sorry, pinagtawanan kita dahil sa pagiging ignorante ko. Pinagtawanan kita sa pagiging tanga, hindi. Ang ibig kong sabihin ay ako ang tanga. Naisip ni Alex na si Fiona ay palagi siyang pinagtatawanan kapag sila ay nagre-rehearse. Ngayon ay mukha na itong ibang tao. Hindi mo kailangan na pagtawanan ako. Kadalasan kapag pinagtatawanan mo ako, ay hindi talaga ako iyon. Bagaman sobra ang ginagawa mo, hindi ko talaga ito pinapansin, pero huwag mong pagtawanan ang iba sa hinaharap. Oo, alam ko. Tatandaan ko ang mga sinabi mo. Sa narinig niya na, hindi siya sinisisi ni Alex. Si Fiona ay masaya at inabot ang certificate na nakangiti. Si Alex ay lumagpas sa kanya. Sa pagtingin dito naramdaman niya na ito ay tahimik na tao, at ang ngiti nito ay nanatili sa kanyang mukha. Sa nakitang paglalakad ni Alex sa kanyang harapan, ang mga mata ni Colin ay lumala ang galit. Siya ang spotlight ng gabing iyon, pero inagaw ni Alex ang oportunidad. Iniabot ni Alex ang certificate, pero ayaw ito kuhain ni Colin. Tumingin siya sa ibang direksyon, nagtataka kung bakit si Alex ang nagbibigay ng award sa kanya. Tumingin si Alex sa inaasal nito sa kanyang harapan, at walang nagawa kundi galit na sumigaw. Tumitig si Colin sa kanya, at ang puso nito ay nagliliyab sa galit. Sa Richmond University, walang naglalakas loob sa kanya magsalita sa ganoong tono. Colin, bilisan mo at kuhain ang certificate na pinagmamadali ng presidente. Ayaw niya kuhain, pero ngayon ay kinuha niya ito. Kapag nagalit ito kasama si Alex sa entablado, ang kanyang image sa university ay tuluyan masisira. Hinablat niya ang certificate, at pinigilan ang galit nito, habang sinusuri. Ngumiti si Alex, si Colin ay naging mayabang na sa matagal, ngayon siya ay nagdurusa ng malaki. Nang lumapit siya kay Leona, ang kanyang mukha ay naging banayad, habang ibinigay ang certificate. Sa ilalim ng stage light, tahimik na tumingin si Leona kay Alex. At sinabi sa mahinang boses, ikaw ay isang malalim na tao.
Hindi kita niloloko, masyadong komplikado, ipapaliwanag ko sa iyo ito. Sobrang seryoso si Alex, at natatakot na baka hindi siya maintindihan. May special na pagmamahal sa akin, sa isip niya. Kung komplikado ito, ayaw ko makita si Alex. Natapos na ang pag-award ni Mr. Ambrose ng certificate. Ngayon ay inimbitahan lahat ng miyembro na umakyat sa entablado. At magkakaroon ng picture taking ng lahat ng grupo, wika ng host na nakangiti. Ang lahat ng performer ay umakyat sa entablado. Si Alex ay umupo sa gitna kasama ang president at vice president. Si Ian ay na-surprise talaga sa pagiging sponsor ni Alex sa New Year party. Na-shock siya sa pag-donate nito ng $1.5 million sa university. Napapaisip siya kung sino talaga si Alex, iniisip niya na baka mas importanteng tao ito sa kaysa kay Colin. Kinuha ni Ian ang oportunidad, ang pag-present ng group photo. Naglakad ito palapit at medyo nakangiti. Alex, pasensya na hindi kita kilala sa nakaraan. Humihingi ako ng tawad. Pakiusap, huwag mo na alalahanin ang mga pagkakamali ko, patawarin mo ako. Sa pagtingin dito, walang nagawa si Alex kundi magalit. Sa loob ng 20 days si Ian ay naging mayabang sa kanya sa harapan ng ibang tao. Ngayon na nalaman niya na marami siyang pera, lumapit ito upang bulahin siya. Ngumiti ito at kumaway, nang makarating ito sa kanya. Hinawakan ni Alex ang tainga nito at may sinabi sa mahinang boses. Si Ian ay nakaramdam ng pagkapahiya, tumango at nagmadali bumaba sa entablado. Habang inaayos at natapos ang pag-aayos ng pila para sa pagkuha ng larawan. Si Ian ay bumaba sa entablado, at bumalik. Mabilis na pinagmulan ito ng tawanan. Ang kanyang suot ay pulang underwear lang. Si Ian ay medyo aabot sa 400 pounds, at ang kanyang katawan ay puno ng taba. Umakyat siya ng stage na nanginginig, ito ang ibinulong ni Alex upang patawarin siya nito, at nakinig siya kay Alex. Maraming pang-asar mula sa sitting area, at ang mga performer sa entablado ay inisip na si Ian ay nakakahiya, kaya lumayo sila dito habang tumatawa. Si Ian ay lumakad patungo kay Colin. Si Colin ay nabigla at nagtanong, "Bakit ka nagpunta dito?" Kung si Alex ay nag-donate ng $1.5 million sa university. Siya ay mas mahalagang tao kaysa kay Colin. Pumunta siya sa kanan ni Colin na nakangiti at inilagay ang kamay sa balikat nito. "Colin, pasensya na," wika ni Ian. Kahit anong sigaw ni Colin dito o pilitin na itaboy, hindi siya nito binitawan. Niyakap niya si Colin, at parang nabitag sa matabang katawan nito. Ang mga tao sa entablado at mga manunood ay malakas na nagtatawanan. Nang sandaling iyon, nakuhanan ng larawan ang malaking grupo, na ilalagay sa university website. Si Colin ay nadismaya, nang maisip niya na nakayakap, ang mataba at nakahubad na lalaki. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.